Sa bawat biyahe, may mga lugar na hindi mo makalilimutan. Mga lugar na hahamon sa'yo, pero bibigyan ka rin ng tanawing tila dinala ka sa lumang panahon. Auto Mines, Masinloc, Zambales, isa sa pinakamahirap na daang tinahak namin, ngunit kapalit dito ang pinakamalinaw na ilog na aming nasilayan. Grabe dito, puro bato na. Ito na yung mines, kaya tinakag na Auto Mines. Tingnan niyo yung paligid, oh. Mga lumang bahay. Pero pare-parehas ng design. How's the water? Lamig. Ah, Lamig. ayan ah. Malinaw, grabe. Tara. Let's go. Kain muna tayo dito. Tara, nakakita na ba kayo ng floating lunch? Dito lang yan sa Auto Mines. Land Control Project. Lakas kasi ng ulan. Bababaha kami dito. Kumuha siya na parang panal. Pauwi na kami. Salamat sa Auto Mines. Napakaganda ng lugar. Dito sa Auto Mines, hindi lang adventure ang mararanasan mo, kundi yung pakiramdam na bumalik sa panahon ng katahimikan at tunay na ganda ng paligid. Samahan niyo kami sa pagtuklas sa isang lugar na siguradong hindi natin malilimutan. Ang linaw ng tubig, ang pagsubok ng kalsada, at ang walang kupas na ganda ng Auto Mines. Tara, biyahe tayo. So good morning mga kabiyahe. Nandito kami ngayon sa probinsya ng Zambales, sa mismong bayan ng sa Masinloc. At bago kami makarating dito ay dinaanan namin ang probinsya ng Bulacan, ang Pampanga, at ngayon ay dito nga sa Zambales. At may pupuntahan kaming ilog dito, yung napakalinis na ilog na tinatawag na Auto Mines, kasi dati raw yung minahan at yung ruins na lang ngayon yung natitira kasi inabandona na siya. Pero merong napakagandang ilog at mamaya ipapakita namin sa inyo. Magka-camp tayo doon. Let's go! Ayan, so bago tayo makapunta ron sa Auto Mines, kailangan muna nating mag-register dito sa may Municipal Tourism Office kasi kailangan nating mag-secure ng permit, environmental fee at yung overnight fee doon sa ating pupuntahan. Tara na, pasok na tayo. Ayan, so pasok na tayo dito sa registration area. Morning po. Morning po. Punta po sana kami sa Auto Mines po. Ayan, mag-register muna tayo dito sa kanilang visitors logbook. Pasulat na lang din sir kung may PWD senior Apo. para po sa discount. Bali, 320 na lang sir. Yung 60 per head po. 60 environmental fee, 100 po ang overnight fee. So nakabayad na kami ng environmental fee at ng entrance fee. 60 pesos ang entrance fee or environmental fee at 100 pesos naman para sa overnight fee. So for 2 persons ay 320 pesos. Ayan. So ito daw yung mga ipapakita sa checkpoint, yung mga permit to enter. Ayan, dalawa yan. Yung isa sa checkpoint, yung isa sa mismo entrance na. Tara na. Ayan, so tapos na kami dito sa tourism office. Diretso na kami doon sa mismong Auto Mines. Ayan, 1 hour and 44 minutes pa raw. 28 kilometers ang ating tatakbuhin. Kaya medyo matagal yung biyahe kahit maiksi lang naman kasi 24 kilometers daw na rough road yung ating daraanan. Tara na, tahan natin. Let's go. Ayan, so bago tayo pumunta sa Auto Mines, ayan na, ito na yung paliko. Bago tayo pumunta diretso doon ay hanap muna tayo ng mabibilhan natin ng tubig, saka ng
itlog para almusal natin bukas. Tara, hanap tayo. Ito na yung unang checkpoint dito sa papuntang Cotto Mines. Stop, Tantay Turismo checkpoint. No permit, no entry. And good morning po. Ayan, ito na tayo. Nandito yung ating permit na kinuha kanina sa tourism office. Ito po. Thank you po. Sige sir, thank you po. Sir, meron po kayong mabibila ng tubig doon sa loob? Meron po. Tubig naman doon, meron naman na inuman ng tubig. Ay, sige po. Thank you po. Doon na lang po kami magtatanong sa loob. Ano po. Salamat po. Let's go. Tara na. Eri pala tubig. Naghahanap pa tayo. Oh. Lakas. Oh. Okay, fountain yan. Ayan, so mula dito sa unang checkpoint, 24 kilometers pa and 1 hour and 30 minutes ang ating magiging biyahe papunta dun sa Cotto Mines Kids Pool. Tara na, papakita namin sa inyo kung gaano kaganda ang Cotto Mines. Pero titingnan muna natin syempre yung 1.5 hour nating biyahe. Tara, let's go! Eto na, umpisahan na natin ang alamat. Umpisahan ang alamat ng Baku-Bakung Daan patungo sa Cotto Mines. Sabi ng kaibigan natin na si Jo Marie, shoutout sa'yo. Dapat daw takbong sabi lang dito. Susundin natin ang kanyang rekomendasyon. Takbong sabi lang. Dito hindi pa naman ganong malalaki yung bato. At patag naman yung daanan. Medyo, hindi nga lang siya sementado. So, medyo mabagal tayo ng kaunti. Ito na yung unang sementadong daan na ating na-encounter dito. Pansamantalang ginawa. Kahit pa paano may sementadong daan. Ito pala yun, yung President Ramon Magsaysay State University, PRMSU. Ongoing construction. Ayan, dito sa gawin na to, medyo malalaki yung mga bato. Pero dito lang tayo sa gate. Iwasan natin yan syempre. Baka naman daanan natin yun. Sa umigit kumulang 24 na kilometro na ating tatahakin, halos puro baku-bakong daan ang ating daraanan patungo sa ating destinasyon. May mga bahagi na medyo patag, maliliit lang ang bato. Pero habang tumatagal, palaki na ng palaki ang mga bato kaya kailangan na naming magdahan-dahan ng takbo. Ayan. Hindi kami makapagmabilis kasi may mga dala kaming camping gears like tent, tarp, and etc. Pero kung wala naman yung mga gamit natin, yakang-yaka naman yan syempre ng motor natin. Nataon lang na mabigat ang dala natin, kaya dahan-dahan lang, softly lang, softly. Ayan o, yung mga nakabike ko. Sarap nun, nasa top load. Ay, ito na, nakikita ko na yung pangalawang sementadong daan. Dito makakatikim ng pansamantalang ginhawa ulit. Pansamantalang ginhawa, pang mahaba ang abala. Diba? Yun, no? Sarap. At dito na natatapos ang ating kaligayahan. Umpisahan na uli ang lubak-lubak na daan. Dahan-dahan. Ang bato. Ang lalaki ng bato, Diyos ko ama, patawarin. Dahan-dahan. Baka maging comedian. Malalaking bato, pinambakan ka. May nagtambak na po ngayon. Yung malalaking bato, ba't sa 14? Bakan. Okay. Salamat po. Ingat po. Thank you po.
Kahapon kasi may nakita kami sa Facebook na parang tinatambakan nga yung daanan papunta rito. Yun yata yung sinasabi ko na tatay, na yung mga malalaking bato raw dun siguro sa area na yan ay tinambakan na. So we'll see later. Ayan, no. Ang dami pa rin mga tindahan dito sa loob. May mga bahay pa rin. Sibilisasyon pa rin. Hindi siya totally remote area na gubat na gubat. Grabe dito, puro bato na. Ayun para sa gilid. Ito tayo. Nakakapunod. Ayan, love. Huminto lang tayo saglit, right? Yeah. Bakit naman kami hindi hinto? Tingnan nyo, oh. Grabe, ang ganda. You. Ang ganda ng view. Pahinga lang muna saglit sa maluwak na daan. And, whoo! Grabe. Yan yung bundok, oh. Tapos merong ulap. Ang kapal ng puno. At ito yung puno na to, yung puno ng agoho. Ito ang abundant dito sa lugar na to. Ayan, ang tingnan sa baba, ang daming puno ng agoho. Para siyang pine tree. Yung itsura niya. Tsura niya, para siyang pine tree. Ang dami dito. Yan ang abundant sa area. Napansin ko rin sa mga beach areas, marami din yung puno ng agoho. Siguro yan ay tumutubo, nagtatribe sa parang sandy area, sa mabuhangin. Ayan, papakita namin sa inyo. Ayan, tapos na kami dito sa may magandang view. Tuloy na ulit kami sa biyahe natin. Wow! Tingnan natin. Oh, paragtong to ng ilog, oh. Linaw! Linaw ng tubig. Ganda. Yan yun, oh. Tara na, tingnan tayo. Habang binabaybay namin ang kalsada patungo sa Cotto Mines, ilang mini falls o maliliit na falls at ilog ang aming nadaanan. At lahat na ngayon, sobrang linaw ng tubig. Grabe, oh, linaw ng tubig. Ganda. Another falls, oh. Grabe. Ganda. Dito na lang kaya tayo. Agad na kami. Grabe, ang ganda. Ay, may unggoy, oh. Ayun, oh. Kita mo? Ay, naamoy. Pag nandito na kayo sa part na to, malayo pa kayo. Kala nyo malapit na kayo, ano? Pero malamig. Dahil puno. Sarap bumiyahe. Malapit na po. Yung Cotto Mines. Nakakalahati pa lang kayo. Kalahati po. Thank you. Ulit lang kayo sa taas. Salamat po. Matapos ang 1.5 oras na biyahe, narating din namin ang pangalawa sa huling checkpoint. Mula rito, 5 kilometro na lang ang lalakbayin bago marating ang mismong Cotto Mines. Malapit na po, sir. 5 kilometro po. Po. Salamat po. Let's go. 5 kilometers to go. Kabayan. Yan, meron na ulit tayo nakakita sementado sa wakas. Mandalo Elementary School. At ilang minuto pa, narating na rin namin ang huling checkpoint. Another checkpoint. Apo. Isa po. San Miguel, Bulacan po.
Bayan, agunoy ako. Gunay po kayo. Bahagunoy, hindi na agunoy. Ano po yung permit? Ay, doon po, sir. Mag-overnight po kayo? Apo, sir. Kanang, bakit marami nang umuwi oh? Ito po ibigay pero. Bahagunoy ako. Okay na po ito, sir. Ay, doon po. Thank you, sir. Tama po yan. Salamat po. Kababayan pala natin si sir. Sa Hagonoy. Good afternoon po. Salamat po. Diretso na tayo. Kailangan makapag-set up na tayo. At as sabi ni kuya umuulan daw dito sa hapon. Mula rito, tanaw na ang dating minahan. Tahimik na pero bakas pa rin ang taglay nitong kasaysayan. Kita niyo yun? Parang yun yata yung minahan. Ayun. Kaya siya tinawag na Cotton Mines. Ayun. Parang abandonado. Eto na yung minahan na inabandona. Ito kayang puntahan. Tingnan natin. Saglit. Ito na yung mines. Kaya siya tinawag na Cotton Mines. Ayan siguro yung pinagugulungan ng mga hinuhukay ng mga bato. Ano para siyang gumugulong. Tara na. Tuloy na tayo. May mga nakakasalubong na tayong pauwi. Pauwi na sila sir. Sir at ma'am. Ay, oo. Tingnan nyo yung paligid oh. Mga lumang bahay. Pero pare-parehas ng design. Tapos parang may public market ayun oh. Public market, ito mga tindahan. Nakaiba itsura niya. Mga lumang bayan. Ayun na, to kids pool, Coto High School. Let's go. Sabi nila yung itsura daw dito parang yung sa mga pelikula na mga abandonado. Ganyan naman oh, parang antigong-antigo. Dinevelop kasi siya nung panahon yata ng Amerikano. Ayan. Tapos ay naging abandonado na. Kids. Ayan, diba? Kids. Ayan, to kids pool daw. Ito tayo. Palisongers. Lagalagabag. Lagalagabag-wag. Lagalagabag. Lagalagabag-bag. Gandahan lang tayo dito. At palusong na mabato. Pagkalipas ng halos 2 oras, narating din namin ang Cotton Mines Kids Pool. Good afternoon po. Ayan. Ayan na, dito na tayo. Dito. Ayan, so nandito na kami sa Cotton Mines. Woo! Ayan, dito na kami mag-pitch ng aming tent. Simulan na ang awayan. Uy, uy.
Hmm. Latag natin yung ito yung airbed namin. Quechua. Hanginan na natin. Para tayo makapahinga na. Yun siya. Tapos hanginan mo lang dito. So itong air pump namin, may iba-iba siyang nose. Yan, may malaki hanggang sa maliit. So ito yung kasya sa airbed namin. Open mo lang to, nasa taas. Saka pasok mo lang to. Then 2-second long press. Ayan yung lamesa namin, maliit lang. Tapos mga condiments. Tapos yung kalan namin is ganito lang. Super cute lang. Kaya bumili din kami nito para kapag nagluluto, minsan mahangin kasi. Naano yung apoy. Naharangan yung apoy. Tapos pag bumili kayo ng kalan na to, kailangan pa siya ng adapter. Kasi hindi siya kasya doon. Saka mo lang siya kukonect dito. Okay na yan. Dito ko lang siya nilalagay sa loob. Kasi hindi ko siya masabit eh. Bumili nga pala kami ng bagong timba. Para pag nag-uurong kami, naghugas ng plato, dito namin nilalagay pag malinis na. Tapos yung isa namin ganito, yung kulay beige, lalagyan namin siya ng tubig mamaya. Tubig sa tap water. Tapos ito is mineral water. Binili na namin kanina sa labas. So, ayan. May bago na naman tayong gamit. Ito mo siya. Green na to, bag namin yan simula nung naglalabas na kami. Dito namin nilalagay mga food. So, may baon kami yung tinapay. Tapos ito, breakfast namin tomorrow. Ayan. Pasta. Masarap yan. Nakita lang namin kay Papa Ray. Tapos cheese, ketchup. Tapos may baon din kami dalata. And of course, hindi pwede mawala yung bigas. So nagbaon kami mga 3 dalata para in case gusto namin kumain. Wala kami problema sa pagkain. For our food, dito ko siya nilalagay, yung mga naka-tupperware. Yung tinapay, bigas. Tapos nagdala kami na mga chichirya. Pero pinaghahalo-halo na kasi namin ganito. Para hindi siya masyadong bulky. Saka space consuming yung balat niya. Di ba kasi may hangin yun. Nilalagay na lang namin dito. And then, sa water, mineral, tapos tumbler, eto, yellow lang to. Matagal naman maubos yung matunaw yung yellow dito. Abot siya mamayang gabi. Tapos yung basket na to, dito ko na lang nilagay yung mga mabilis kuhanin na gamit. Yung mga kailangan namin. Like yung food. Kasi dito medyo wala na siya nalagyan. Hang-asal naman pag dito ko pa siya ilalagay kasi tatanggalin ko na naman ito tapos bubukas. So dito na lang. Ayusin ko naman ito mamaya para hindi siya sabog-sabog. So ayun lang. Tingnan yung view namin. Ganda. Hi! Tapos na kaming mag-set up. Ayan, magpapalipad naman kami ng drone para mapakita namin sa inyo yung aerial view dito sa Coto Mines.
Hi! So, tapos na kami mag-ayos. At ayan, tingnan nyo naman, kumakain na to. Oh. Magutom na. Di Ayan. nakapag-lunch. Eh, syempre, pinagpawisan kami, halata naman, di ba? Ano gagawin? Magbababad na kami sa Coto Mines. Let's go! Ayan na, pababa na kami. At tingnan nyo yung tubig. Hey, ang views. Tara. First dip. Lamig! How's the water? Ayan na. Linaw, grabe. Ayan, nandito na kami sa Coto Mines. Coto Mines. Welcome to Coto Mines. And papakita namin sa inyo kung gaano kalinaw ang tubig dito. Tara! 2, 3, go! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I let figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down. Tapos na kaming bumabad, syempre. Chokers yarn! Tapos na kaming bumabad. Magsiset up na kami ng ilaw kasi dumidilim na. Nalaglag. Tara na. Alam niyo ba, itong Coto Mines yung pinaka malinis na ilog na napuntahan namin. Pangalawa yung Maples sa Pangasinan. Oo. Mas malinaw dito kaysa doon. Grabe, kitang-kita mo yung ilalim ng riverbed. Sa sobrang linaw ng tubig. Pagkatapos maligo, naganda na kami para sa hapunan. Naririnig nyo ba? Kumukulog na. Sana hindi malakas yung ulan. Pero okay lang din, may tarp naman tayo. Lakas ng hangin sa Kanokalan. Ay, binabagyo na kami dito. Ang lakas ng ulan. First time namin maulan ng ganito kalakas sa kahap. Ngunit biglang bumuhos ang ulan. Kaya napilitan ako mag-ukay ng maliit na kanal sa paligid ng tent para hindi kami bahain. Kawawa naman oh. Maligo. Flood control project. Mabuti na lang, agad din itong tumila. Kaya nakapagpatuloy kami sa aming simpleng hapunan. It's time to drink. Saktong-sakto sa malamig na panahon, no? Tingnan nyo, inulan na kami dito sa Coto Mines. Pero okay lang naman kasi meron tayong tarp na i-set up natin. Tapos, yung tinutuluan ng tarp natin, nilagyan ko na rin ang daanan ng tubig. Para hindi tayo maglawa at bahain dito sa area natin. Ayan. Luto tayo ng ulam natin. Mackerel. Na may miswa. Tara na! This is my favorite portion and you know that. Ano yung love? Kainan portion. Kainan portion na! What's our ulam? What's our menu? Mackerel. With Mackerel with miswa. miswa. Naglaga siya ng egg. Sarap! Ayan tayo. Kain na tayo! Ito.
Our first decent meal of the day. Kain. Kain na na. Thank you, Lord. Daan! Tapos na, ganun lang kabilis. Sarap na may only water kapag naglahugas. Gawain ng mga matitikas na lalaki. Tingnan nyo, ang linaw pa din ang tubig. Umulan na ng pagkalakas kanina. Malinaw pa din, oh. Oh, grabe, oh. Sama din ako. So, tapos na kaming kumain. Nakapaghugas na rin ako ng plato. It's time for relaxation. Manonood na kami ng movie and of course, drinking session na. Ayan, oh, malamig na malamig. Nakikita nyo naman, nagmo-moist yan, no? Game na! Which one is it? Ayan, tapos na kaming manood. Ayan, sinarge ko na rin yung mga device namin like inflator, remote control ng drone, mga ilaw, phone. Para bukas, okay na ulit, ready to go na. Pagod na kami. We had a long day, so pahinga na tayo. Good night. Bukas, syempre, maliligo pa ulit kami bago kami hopefully makalipat sa second campsite namin. And syempre, malalaman yun. Bye. Good night. Hi, so good morning. Nandito pa rin kami ngayon, no, sa Cotto Mines. Tingnan nyo. Oh, ganda, di ba? And of course, palalagpasin ba nating maligo dyan? Siyempre, hindi. Kaya liligo na muna kami ngayong umaga bago kami kumain. Let's go! Lamig ng tubig! Grabe, tingnan nyo naman yung vibe dito. Ganda. Ayan na, nandito na tayo sa kids pool. Wow, Grabe, ang linaw ng tubig. ganda. Kitang-kita may ilalim, oh. Is it real? Is it real? Yes, it's real. Ayun na. Yung diving board. Ito na pala yun. Yung mataas, ayun. Ayun, yung mataas sa kabila. Linaw ng tubig, oh, tingnan nyo. Hey. Yan. O, tatala na tayo dito sa Cotto Mines Kids Pool. Hindi ko alam kung bakit ito tinawag na kids pool. Hindi naman ito pambata. Ang lalim-lalim. Tingnan nyo. Ayun, no, kitang-kita yung ilalim ng bed, yung river bed. Diyos ko, napakalalim. Pero ang linaw na tubig. Talon tayo dyan, siyempre. Ayan, tinry natin yun, pakita ko na ba yan. Yung baba. Try naman natin to.
Yung may kataasan ng konti. Di pala konti, maraming taas pala to. Hi! Morning! Tapos na kaming maligo. Anong gagawin susunod? Pagkatapos ng maligo, gutom na yan. Kakain na. Pero, wala namang pagkain kaya gutom muna siya. So, lumipat kami ng pwesto. Dito kasi mainit na. Dito muna kami sa may likod. Nilipat mo na yung kusina ko. Tapos, ayan, yung mga pinagliguan naman kanina sinampay. Para pag mamaya pag uwi natin, hindi siya basang-basa. Tapos luto na tayo ng breakfast muna. Ayan na ating breakfast. Kasi maya kakain na din kami ng lunch para bago umuwi, busog pa. Time to eat. Kain tayo. Ayan, tapos na kaming kumain. Anong gagawin? Maghuhugas sa pinagkainan. Hugas muna tayo. Tara. Tayong magurong. Tara, ito tayo. Para sa aming tanghalian, nagpasya kaming kumain sa may ilog. Pag ako tumubad, wala tayong ulam. Doon kami kakain sa may puno, sa may gitna ng ilog. Hi! Kain muna tayo dito. Tara, nakakita na ba kayo ng floating lunch? Dito lang yan, sa Cotamines. Kain! How's the feeling of eating in the river? Presko. So, tapos na kaming mag-break camp. Ito na lang aming tarp ang hindi namin natatanggal. So, tatanggalin na namin to. Inuhuli namin tong tanggalin lagi dahil para in case na umulan o halimbawa maaraw, meron pa rin kaming silong habang kami ay nagdidiskarga or nagtitiklop ng mga tent, liligpit ng aming mga gamit. Ayan. Tapos, ito yung huli naming tinatanggal. Karaniwan namin ginagawa ay nagliligpit muna bago maligo para pagkatapos relax na lang. At dahil muling nagbabadya na ang ulan, napagdesisyon na naming mag-break camp ng maaga.
Ayan, tapos na kaming mag-break camp. Oh. Nandyan na ulit yung tent namin and tarp. Yung mga gamit namin, nandyan na lahat ulit. Oh. Ayan, tapos na kami dito sa Coto Mines. Sobrang ganda, grabe. Kung gusto nyo mag-camp dito, highly recommended kasi ang linaw ng ilog at ang daming puno sa paligid. Ayan, very relaxing dito. Kaya kung kayo magka-camp, punta kayo dito. Ang biyahe papunta rito ay hindi madali. Ngunit minsan, sabi nga, difficult road equates to a beautiful destination. Ang linaw ng tubig, ang lamig ng hangin, at ang katahimikan ng paligid. Lahat nagpapaalala sa amin kung gaano kasimple at kaganda ang mabuhay ng malapit sa kalikasan. Maraming salamat sa pagsama sa aming adventure. Hanggang sa susunod na biyahe, bagong daan, bagong tanawin, at bagong kwento na naman ang ating pagsasaluhan.